So, walang kwenta ang mga sinasabi. Yan. So mga kaibigan, ito naman, dumaan sa aking newsfeed lang, ito pa lang si Basti Duterte, naghamon, Alam mo mga kaibigan, itong si Basti Duterte, ay parang lang to, tatay niya, naghamon kay Saldi Carbonell, nung tinanggap ang hamon, hindi sumipot. Tatay din niya, hinamon si Justice Carpio, magdebate, nung tinanggap ang hamon, hindi sumipot, umayaw, no? So, ganito po mga kaibigan, ang mga ugali ng mga Duterte, mahilig po sila maghamon, pero kapag sila po ay tinatanggap ang hamon nila, ay umuurong po, at sila po ay mga takot. So ngayon itong si Basti pala, no, si Basti Duterte ay naghamon pala kay General Torre, no? But si General Torre po ay hindi siya inurungan, no? Ito po. Torre accepts Basti Duterte's challenge for fight, but wants it to be a charity boxing match. Tama nga naman mga kaibigan, no? Correct na naman, di ba? Kasi kung maghahamon siya, si Basti, ng boxing, pagkatapos wala namang kwenta, parang maghahamon ng boxing, magbo-boxing sila pa. Para saan? So tama po itong ginawa ni General Torre. Sabi niya, okay, sige, tatanggapin ko yan, pero gawin natin charity. No? Charity, kumbaga, charity fight, no? Na ang proceed nito ay mapupunta para sa mga taong mahihirap. No? So tingnan po natin kung i-accept ito ni Basti. Ay alam naman po natin ang mga Duterte, mahilig lang silang maghamon. Pero kapag tinanggap ang kanilang hamon, ay umuurong po sila kasi sila po ay mga totoong duwag. Diba? Duwag po sila eh. Wala pong mga binatbat yung mga tao na yan. Duwag po yan. Kung makikita mo, kaya lang po sila tumatapang dahil sa kanilang mga gwardiya at kanilang mga private army, no? Kaya po sila tumatapang. Pero pag sasabihin mo na sila lang, wala yan. Wala yan mga kaibigan. Mga duwag yung mga yan, no? Duwag po sila. Yan po ang katotohanan. Okay. Ito pa. Banat ni Trump sa Duterte administration, nagpatutsada si US President Donald Trump sa foreign policy ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I know you had some problems with another president and it was not your fault. It was the president's fault and the country was maybe tilting toward China. But we untilted it very, very quickly. Sabi ni Trump sa pulong nila ni President Bongbong Marcos. Yan. So, yan po mga kaibigan, yan po ang sinabi ni Trump. At sabi po ni Trump ay napaka-top, no? Top negotiator daw itong si PBBM, no? Na mga kaibigan. At mahal na mahal daw ni PBBM ang Pilipinas, no? Yan po. So, meron pong breaking news. Okay, basahin na natin itong breaking news, no? Ngayon lang. Tingnan natin. The US government on Wednesday announces at least sandali. Basahin mo natin si Benson. Mga DDS nakakahiya. Digong nyo, nakakulong na kamanyakan pa din ang ginagawa. Matanda na sobrang maniakis na. Ay, naku, tama ka, Benson. Correct ka talaga, Benson, sa sinabi mo. Correct ka talaga, Benson, no?
Tama po. Sabi ni Edja Laure, dapat hiwalay tax ng Visayas at Mindanao. Nakakahiya kayo dyan sa Luzon. Aba, Edja Laure, hindi mo ba alam na ang Luzon at saka Metro Manila ang talagang nakakatulong sa Mindanao? Hindi mo ba alam yun? Kaya kayo dyan nabubuhay dahil sa napakalaking tulong ng NCR at ng Luzon sa Mindanao. Hindi mo ba alam yun? No? Hindi mo alam? Alam mo, ito sabihin ko sa iyo, isang malaking ebidensya na hindi nyo kaya sa Mindanao. Ako, taga Mindanao ako. Taga Mindanao ako. Misamis Oriental. Nandyan lahat ng kamag-anak ko sa Mindanao. Ang pamilya namin, no, ng mother ko, sa pamilya, kami ang nauna na mag-migrate sa Manila. Lahat nasa Mindanao. No? So, nagsunuran na lang ng iba. Ito sasabihin ko sa iyo, Edja Laure. Kung ang Mindanao ay talagang mayaman, tanungin kita, bakit ang mga taga Mindanao nagpupunta lahat dito sa Metro Manila at sa Luzon at magtatrabaho? Ang Mindanao, mayaman sa natural resources. Walang problema pagdating sa pagkain, no? Yung pag sinabi mong isda, maraming isda doon. Punta ka lang ng aplaya, no? Pagkatapos makakabili ka ng mga fresh na mga isda dahil may mga mangingisda doon, no? Yan, nagagawa namin yan nung nasa Mindanao pa kami. Walang problema sa mga livestock. Baboy, lechon, walang problema. Manok, ang dami doon. Bigas, wala din problema. Noon, nung nandun pa kami, ewan ko ngayon kung anong sitwasyon. Prutas, ay naku, ang prutas doon. Ilalagay lang dyan sa harapan ko. Prutas, lansones na eh. Grabe, ang dami. Ang lalaki ng mga saging, mga papaya. Grabe. Talagang napaka-rich, no, ng Mindanao pagdating sa mga natural resources. Pagdating doon. Pero, pagdating sa pera, yun, salat. Pagdating sa pananamit, yun, salat. Napakamahal ng mga damit doon. Kaya nga kapag umuwi ako ng Mindanao, may dala ako isang bag, puro damit. Pagbalik ko ng Maynila, wala na akong damit. Ang natitira na lang sa akin yung suot ko. Kasi aarborin lahat yun. Kasi nga mahirap na bumili ng damit doon dahil mahal ang mga damit sa Mindanao. At medyo salat din sa pera. Pero pagdating naman sa pagkain, hindi ka naman talaga magugutom sa Mindanao. No? Sa tingin ko, may kakulangan lang talaga no, sa pamamahala sa Mindanao. Pamamahala ng mga LGUs, pamamahala ng mga governors, ng mga local government sa Mindanao. May kakulangan lang talaga. Hindi nila na-address yung mga pangangailangan ng mga tao para hindi na pumunta ng Metro Manila at sa Luzon, no? Para magtrabaho. My God! Yung mga kamag-anak ko nga lang dami pumupunta. Metro Manila, Luzon, pupunta ng ibang bansa. Kung talagang hindi kayo naghihirap dyan sa pera, bakit nagsisialisan kayo dyan? Tapos gusto niyo pang ihiwalay ang Mindanao? Ano na mangyayari sa inyo? Mamumulubi na kayo. Kapag may mga disaster, sinong tutulong sa inyo? Yung Luzon at ang NCR talagang maraming tulong sa inyo, lalong-lalo na kapag mga ganito nakakaranas kayo ng mga disaster. Huwag ako taga Mindanao ako, alam ko yan. Alam ko ang buhay sa Mindanao. Kaya wag ako, no? Kaya yung sinasabi mong ihiwalay ang tax. Hello! Malaki ang tax ng Metro Manila at ng Luzon. Yung Mindanao, kaunti lang. Diba? Hindi nyo kakayanin. Sa totoo lang, hindi nyo kakayanin. So, ito pa.
Ah, eto, sandali guys. Yun na lang natin to. Saglit Yan, okay. Okay na, nilagyan ko lang ng caption eh. Nakalimutan ko lagyan ng caption ng post ko. Yan. So ngayon ang mga kaibigan, eto asadahan lang natin ito, no? Ito pong si Secretary John Vic Remulla ay nagsorry, no? Nagsorry po siya. Sabi po niya, siguro hindi nila ako naiintindihan, pabiro talaga ako. Hindi ko naman minamaliit ang pinaghihirapan nila. Ang ginagawa ko lang, ang pagpapaalala ay ginagawa ko mas magaan para hindi negative vibes lagi ang naririnig. No, yan po ang sinabi ni Secretary John Vic Remulla. Apologize for the humorous post of his department for the announcement of class and work suspension due to the bad weather. So sabi po ni Secretary John Vic Remulla, mga abangers sa Pampanga at Cavite, sorry na, wow, mali ako. Kasama kayo sa walang pasok. Manual kasi ang pagkopya ko ng kodigo mula OCD. Chill lang kayo mga bro, mahal ko talaga kayo, sorry na, sabi niya. Alam niyo mga kaibigan, no? Yung ating mga judgmental na mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga DDS, no? Na galit po sa magkakapatid na Remulla dahil po sa participation nila sa administrasyon ng ating Pangulo, ay eto po, kanila pong binabatikos ay unprofessional daw, no? Si Secretary John Vic Remulla, dapat daw palitan na, tanggalin na daw, unprofessional. Bakit daw ginagawang biro? Excuse me lang ha, FYI. Ako taga Cavite, no? Dito na ako sa Cavite. For how many years? 30 years. No? 30 years na ako sa Cavite. At itong governor namin yan si John Vic Remulla kinuha lang siya na DILG secretary ng PBBM, pero governor namin yan dati. No? So, ganyan po talaga siya. Ganyan talaga siya mag-announce. May mga halong joke, no? Biro. Kaya nga, maraming nag-aabang sa kanya. Kahit yung mga iba-ibang bayan, no? Kahit taga Laguna, inaabangan siya, taga Las Piñas, no? Inaabangan yung kanyang mga announcement kasi nga natutuwa sa kanya. So, para sa akin, no, walang problema dun sa kanya, the way na mag-a-announce siya, walang problema. Kasi nakakatuwa, di ba? Pero ang nakakapagtaka lang kasi din sa mga DDS, mga kaibigan, nung Pangulo yung tatay nila, si Duterte, binura ang Diyos, binura ang Papa sa Roma. Aba, palakpakan pa sila, hiyawan at palakpakan. So ngayon, ang tanong ko, ano ba yung mas okay? Ito na nagjo-joke lang, hindi naman nagmumura, hindi naman nanlalait, pero galit kayo, ayaw nyo. O yung ginagawa ng tatay nyo na minumura yung Diyos, minumura ang Papa, mas maganda ba yun? Kung sa tingin nyo mas maganda yung ginagawa ng tatay nyo, kaya pinapalakpakan nyo at saka nag-cheer pa kayo sa kanya, kung sa tingin nyo mas maganda yung minumura ang Diyos at saka yung Papa,
aba, baliktad talaga utak niyo, mga utak demonyo kayo. Yun lang ang masasabi ko, no? Eto, galit kayo, Secretary John Vic Remulla, dahil nagjo-joke sa announcement. Pero hindi kayo galit sa tatay niyo habang minumura niya ang Diyos at ang Papa sa Roma. So mga utak niyo, utak demonyo. No? Yun ang katotohanan. No? Nakakahiya kayo mga utak demonyo. Diba? Boy Agri TV. Ang mayaman dyan sa Mindanao ay ang negosyante at mga politiko na mapagsamantala sa kapangyarihan. Ay naku, nakuha mo. Gets mo talaga. Totoo. Totoo yan. Totoo talaga yan. No? At saka mukhang mukhang hindi naman sa lahat ng parte ng Mindanao. Pero meron talaga silang katulad sa Davao. Davao City. Mismo hindi na tayo lalayo. Davao City. Yung lugar ng Vice Presidente. Davao City, kinikip nila dyan, mini-maintain nila yung mga informal settlers, yung mga squatter, kinikip nila, ayaw nilang matanggal dyan yung mga squatter. Bakit? Gagamit nila sa eleksyon. Yung mga squatter dyan, yan ang kanilang ginagamit sa eleksyon. Inuuto nila, bibigyan nila ng konting pera para sa eleksyon. Diba? Yan yung mga kaibigan. Pero yung 4 kilometers squatter area, isang lang yun isang area lang yun 4 kilometers ng mga squatters. Meron pang iba-iba. Sabi nyo ng kasamaan kong vlogger, ng taga Davao City, ay marami talagang squatter dyan, admin rich. Alam ko yan kasi taga Davao City ako. Kaya nga sila nag-aalisan din doon kasi mahirap daw ang buhay. Ang yumayaman lang doon, mga politiko. Ilang dekada na ba ang mga Duterte doon? Ilang dekada ng mga Duterte doon. Bakit hindi nila napayaman? Bakit hindi nila natanggal ang mga squatter sa Davao? Kasi nga, kinikip nila. Remember si Sara Duterte? Inumbag yung sheriff? Kasi, pinapatanggal na, di ba? Pinapatanggal na yung mga squatters, dinidemolish. Inumbag niya yung sheriff. Di ba? So doon pa lang makikita mo na Kinikip nila ang mga squatter sa Davao. Kung hindi pa talaga nagkaroon ng isang presidente ng Bongbong Marcos, hindi sila magkakaroon ng pabahay. Ngayon yung Pangulo natin, ang ganda ng kanyang pabahay sa Davao City. High-rise condominium sa Davao City. Ang pabahay ng Pangulo. Sa Mindanao, Misamis Oriental, sa may Taguluan. My God, ang ganda ng mga high-rise condominium ng ating Pangulo para sa ating mga kababayan. Pero mga Duterte, ang tagal na nila, ilang dekada na sila sa Davao City. Pero kinikip nila ang mga squatter. Kasi nagagamit nila ang mga squatter. Tuwing merong eleksyon, yan ang nagpapanalo sa kanila. Diba? Yan ang katotohanan mga kaibigan. Wala tayong plastikan dito. Benson, tama. Ilang Duterte na umapo sa Davao. Yung mga nasa squatter sa Davao, nasa squatter pa din hanggang ngayon. Correct. Hindi sila pinapaalis doon. Kumbaga, hindi nila-level up yung kanilang kabuhayan. Pwede naman silang paalisin doon, ilipat sa iba, na maayos na pamumuhay. Remember, yung ginagawa ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, di ba? Dito nga lang sa Metro Manila, ang dami yung mga pinaalis ng Pangulo natin sa mga nakatira sa creek, mga nakatira dyan sa may mga, yung mga gilid ng tulay. Ang dami dyan pinaalis ng Pangulo natin at inilipat doon sa ginawang bahay sa may Cavite, sa relocation. Kompleto. Diba?
At bukod sa pinalipat sila doon, binigyan pa sila ng pera at pre-provide pa yung kanilang mga truck para paglipat sa Cavite. Pagkatapos, binigyan pa sila ng ATM. At ang ATM na yun, mga kaibigan, ayan yung dyan ilalagay yung kanilang monthly salary. Kasi yung mga inilipat doon sa Cavite, mga kaibigan, ay binigyan sila ng trabaho doon. At yung trabaho nila doon ay doon din sa construction ng mga pabahay sa Cavite. Tapos yung kanilang sweldo doon na nilalagay sa ATM. Anong sabi doon nung in-interview? Magkano daw yung kanilang ibinibigay monthly? Ang sabi, mga kaibigan, for parang sa pagkakatanda ko, for 6 months, libre sila, wala silang babayaran. Then, after 6 months, ay magbabayad na sila ng 400 monthly. Grabe, mura naman, 400 monthly. Napakamura naman, mga kaibigan, no? At pag tinignan mo naman yung mga pabahay ng Pangulo natin, ay napakaganda. At hindi naman substandard. Talagang may pagmamalaki mo naman, di ba? Pero, kung tataka kayo, hindi po yan nagawa ng Duterte sa Davao. Kinip po nila, they keep the squatters in Davao City. Kasi yan ang nakakatulong sa kanila pagdating ng election. Diba? Make sense? Yan. So, naka-1 oras na pala tayo. So, mga guys, end na muna natin ito. Tapos maya-maya, babalik po tayo for another live and for another topic. Maraming po salamat. Ito po si Admin Rich, mga kababayan. Yan. Maraming po salamat. Andali, shout out ko muna kayo, no? Shout out ko muna kayo. Lynn Mariano, maraming salamat. Romeo Tabamo, maraming salamat. Tiburcio, Jao of Channel, Virgilio Mahingo, Rino Angel, salamat. Pedro Pendoco, salamat po sa panunood. Javid Hamid, salamat po. And Del Aninuevo, maraming pong salamat. Eddie Greg Kilab, salamat po. And Ruth Mabanglo, Esther Scott, salamat po. Queenie San Rizaldo, salamat po. Marami pong salamat sa panonood. And then, Manolo de la Paz, salamat po. Chona Rubio and Zeno Mega, salamat po. OFW The Explorer, maraming po salamat. Vocals TV Vlog, salamat po. June's Music and Lyric Channel, thank you. Nene Gendrala, salamat po. And Margarita Cano, thank you. Joseph John Alas, thank you po. Salamat po sa panunood. And Lynn Balustre, thank you po. Margarita Cano, thank you po sa panunood. Sino pa ba? Eddie Resonable, salamat po sa panunood. At hello Jet, yan, salamat po. Ronald De Chavez, thank you po. Sajor Pimura, and sino pa ba? Cherry Red, salamat po sa panunood. Adriana Arsiaga, Mandirigmang Mangyan, salamat po sa panunood. And Eddie Resonable, salamat po. Thank you sa panunood. Yan. And Margarita Cano, Pretty Eagle 888, salamat po sa panunood. At si Sajor Pimura, salamat po sa panunood. Pretty Eagle 888, thank you. And Archie Lacson, maraming po salamat sa panunood. Eddie Resonable, salamat po sa panunood. At sino pa ba? John Yayas. Yan. At sino pa ba? Pretty Eagle 888. Renz Art. Sino pa ba? Althea. Sajor Pimura. Yan. Kabokals TV Vlog. Yan. Okay. Nasabi ko na yata lahat, no? LD Channel. Dean Mariano, thank you. Admin Rich, ingat po sa Baguio. Ingat din po kayo. Benson, maraming pong salamat. Bye-bye!
God bless po.